Okay, magandang araw po muli sa lahat. Ito po muli si Attorney Aldrin B. Gregorio. Pag-uusapan natin dito ngayon yung conversion from an ordinary stock corporation to a one-person corporation and vice versa, meaning one-person corporation to ordinary stock corporation. So, para dun sa mga knowledgeable na about what ordinary stock corporation is, what one-person corporation is, this will be valuable to you kasi ihimayin natin step by step kung ano yung mga procedure and mga documents, di ba? Mga legalities na kailangan nating tandaan. And doon naman sa mga hindi pa familiar, papasadahan po natin kung ano ba talaga itong one-person corporation, very briefly, para naman meron tayong idea kung paano ito applicable sa ating negosyo, no? So, ano ba yung attorney? Ano po ba yung sinasabi mong one-person corporation? At bakit ba yan importante? Hindi ba yan sa mga ano lang, yung mga matataas, mga malalaking negosyo lang po, yung tinatawag na one-person corporation? Hindi po. Ito po ay isang entity na batas kasi meron tayong tinatawag na sige, this is best defined through an example para mas maliwanag po sa atin. So isipin mo si Ernesto. Okay, si Ernesto ay meron siyang sabihin nating meron siyang travel agency, no? Meron siyang travel agency, let's say sa Cebu City. Okay? So gumawa siya ng ng travel agency together with his children, okay, at yung kanyang asawa. Okay, so nag-file sila ngayon sa SEC ng mga legalities. Ito ngayon yung tinatawag natin ordinary stock corporation kasi meron pong different individuals, 'di ba? That is owning, controlling and operating the business, yung pong si Ernesto, yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak, no? So imagine mo ngayon si Mang Ernesto, ino-operate niya yung travel agency and one day nag-retire na ho si misis niya at gusto na rin maging stay-at-home wife or stay-at-home mother. Tapos yung mga anak naman niya nagsipag tapos na, di ba? Pumunta na sa Manila, yung iba sa Davao, tapos yung isa nag-abroad. So may kanya-kanya na sariling pamilya na bumukod na. Ngayon, si Ernesto na lang po yung natira dun sa kanilang travel agency sa Cebu. Siya na lang yung aktibong nagnegosyo. So, so narinig niya siguro sa news or something yung one-person corporation. Sabi niya, ano kaya itong one-person corporation? In simple terms, yung one-person corporation ay isang uri ng negosyo, isang uri ng entity under the law na isa lang na tao ang may-ari. Parang solo ka lang, no? Diba? Ikaw lang yung may-ari, ikaw yung nag-ooperate, di ba? Ikaw yung amo at ikaw rin yung empleyado. So, pero meron pa rin protection po ayon sa ating batas, no? Yung difference nito kasi dun sa una nating example, dun sa marami sila, may mga anak, di ba? May asawa, yun yung OSC, yun yung Ordinary Stock Corporation, kailangan ng multiple, di ba? Individuals, maraming tao doon. Pero sa OPC, ikaw nga lang mag-isa, ikaw ang stockholder, ikaw ang director, ikaw ang presidente, ikaw ang maintenance, ikaw ang security, all in one, di ba? So, para sa isang uh, one-person corporation, he can conduct any business as long as it is not one of the limitations set forth by law. Kasi meron po mga business na sabi ng batas, hindi yan pwedeng one-person corporation. For example, yung mga nagpa-practice ho ng mga doktor, mga abogado, hindi po sila pwedeng maging one-person corporation. Okay, pwede sila mag-form ng corporation but not OPC for the purposes of practicing law. Yung mga bangko, financial institutions, insurance companies, hindi po yan pwedeng gawing OPC. So marami pong, ito lang yung mga limitations. So in other words, meron pong options, di ba, ating mga kababayan para magtayo ng kanilang OPC. Yaman din lamang na sa OPC, wala rin silang capital requirement. So hindi mo kailangan ng malaking kapital para mag-start ng iyong business. So walang minimum na puhunan na kailangan. So next point dito, sa yung
Doon kasi doon sa OSC, no? Ah, doon sa ordinary stock corporation, kapag naasunto o nakasuhan yung korporasyon or yung company, ang usual na defense dyan is yung separate personality. Diba? Separate corporate personality. Ibig sabihin, ibang tao ho yung kumpanya at ibang tao ho yung mga director composing such company, composing such corporation. Eh, itong one-person corporation, para siyang sole proprietorship. Diba, attorney? Ibig sabihin, pwedeng hatakin ang aking mga assets. Yun po ba yung yun po ba yung tama dyan? Ang sagot po dyan, as long, no? As long as, for example, meron kang sariling bank account for your business, whether it's a travel agency or a warehouse business or a big commercial establishment, rental, etc. May sariling bank account yan at hindi mo hinahalo yung pera mo na personal doon sa pera ng negosyo, may sarili silang pondo nila for operations, for payroll, di ba? For rent, etc. Basta walang commingling of assets, okay? Hindi maaaring habulin ang personal mong pera para bayaran ang utang ng negosyo. Kasi meron silang separate personality. Okay? Ang tawag ho kasi dyan, piercing the veil of corporate fiction. Yun ho yung usual na ina-argue ng mga abogado na, oh sige, isang fiction lang yan. Yung direktor at ang kumpanya, isang tao lang sila. Pero as long as, sabi ko, meron, just avoid commingling of the assets, you will be protected, no? So, yun nga, pwede kang bumalik from one person to ibig sabihin meron kang option to return from OPC, one person corporation to ordinary stock corporation. Meron ka ding option to go back again from ordinary stock corporation to one person corporation. Uh, kailangan mo bang i-dissolve, Attorney Aldrin, yung one person corporation to do that? Hindi po. Hindi mo kailangan i-dissolve yung unang mong kumpanya para ito ay maging uh, ordinary stock corporation. So, explain natin kung paano yung ginagawa. No? Explain natin kung paano yung ginagawa. So, let me just share my screen. Okay, so yan yung ating example for today sa conversion. Isipin mo si Aling Maria. Yan o, yung nasa picture. Si Aling Maria ay isa siyang 80-year-old na may-ari ng convenience store or grocery store, let's say sa Cabanatuan City. So nagsimula yung business niya, let's say 40 years ago. Nagsimula siya 40 years ago bilang isang ordinary stock corporation, kasama niya yung asawa niya, mister niya, kasama yung anak niya. Pero ngayon, siya lang po yung natitira kasi bumukod nga yung anak niya, umalis na, tapos wala na rin si mister. So one day, di ba, nag-aayos siya ng mga papeles niya, tinitignan yung mga accounts niya, tinitignan yung report ng accountant. Okay, napansin ni Aling Maria na yung kanyang papeles regarding her corporation. Okay, so inisip niya, ba't kailangan ko pa magpatakbo ng isang one-stock corporation kung ako na lang natitirang may-ari? Diba? Ako na lang nandito eh. Bakit kailangan pa mag-operate as an OSC? So, dito ngayon pumapasok yung ating discussion, yung alituntunin ng Securities and Exchange Commission converting an ordinary stock corporation ni Aling Maria papunta sa one-person corporation. Ibig sabihin, pag nagawa niya yon, pwede na, para kay Aling Maria, no? Mag-a-apply siya baguhin ang kanyang business from ordinary stock corporation to one-person corporation. Kasi nga, mas simple, mas madali, okay, ang operations ng OPC. So, kailangan niya mag-submit ng documents kasama yung certificate authorizing registration or tax clearance from the Bureau of Internal Revenue. Okay, so later on, step by step natin yung mga documents na
kailangan i-submit ni Aling Maria. Like yung, just to give you a brief background, cover sheet, application for conversion, other documents nagpapatunay na siya na lang stockholder, yun nga, yung tax clearance at yung bagong articles of incorporation. So pag naaprubahan na ho ito ng Securities and Exchange Commission, ibibigay ngayon ng SEC kay Aling Maria ang Certificate of Filing of Amended Articles of Incorporation. Ibig sabihin lang ho nun, yung dating OSC, Ordinary Stock Corporation, ay naging completely, totally, absolutely one person, an OPC na, a one-person corporation. Pero just the same, no? Yung mga obligations ng business, mga kautangan niya, mga kautangan ng dating ng Ordinary Stock Corporation or OSC, kailangan pa rin bayaran ho yun. So, kung babalik naman si Aling Maria, for example, after several years, nakuha ni Aling Maria bilang isang assistant yung kanyang pamangkin o kanyang mga multiple na pamangkin, no? At naisip niya, oh sige, total na dito naman kayo for several years, yung tulungan niyo ako. Gawin ko na kayong stockholder. One-person corporation na lang yung kumpanya, yung kanyang business. So pwede bang gawin from one-person corporation or OPC pabalik sa ordinary stock corporation? The answer is yes. So magfa-file lang si Maria, si Aling Maria, no? Discuss ulit natin later, pero just to give a brief background, magfa-file siya ng notice of conversion within 60 days, sa loob lamang ng 60 araw mula na magkaroon ng bagong stockholder, file mo na yung notice of conversion. So just the same, cover sheet, notice of conversion, papeles na nagpapatunay ng bagong stockholder, certificate authorizing registration, and bagong articles of incorporation at bylaws para dun sa OSC. Kasi kung bylaws, wala naman yung OP, yung ano niyan one-person corporation yan, no? So, yun yung paraan ni Aling Maria kasi nga, sabi niya natin doon sa unang instance, mas madaling pamahalaan yung OPC kung ikaw lang naman yung may-ari. Pero once na gusto mong magdagdag ng bago may-ari, pwede mo itong ibalik to an ordinary stock corporation. Kailangan lang sumunod tayo doon sa regulations ng SEC. Okay? So, ngayon, punta tayo doon sa actual step by step. Okay? Punta tayo doon sa actual step by step. Una, yung conversion mula ordinary stock corporation, OSC, papuntang one-person corporation. Okay? OPC. Okay? So first, step 1, make sure na yung shares, doon sa una nating example, no? Lahat ng shares ng dati niya mga kasosyo sa negosyo ay binili na ni Aling Maria. Ibig sabihin, nasa kanya na. Yung step 1. Okay, hindi, isulat nga natin para maliwanag. Stop share, then whiteboard. Step 1, shares. So, binili na lahat ng shares ni Aling Maria. Step 2 ay yung tax clearance from the BIR. Okay? Step 3 ay yung documents. Ihanda yung mga documents. Yung mga documents na cover sheet, di ba? Application of conversion from OSC to OPC, discuss natin in a little bit, no? Original or certified true copy ng mga papeles nagpapatunay na si Aling Maria na lang nagmamayari ng lahat ng shares. Di ba? Yung tax clearance ulit, yung notarized secretary certificate of no intracorporate dispute, kailangan din ho yun. Yung bagong articles of incorporation para dun sa OPC. Bylaws, no need. Letter of acceptance of appointment ng nominee at alternate nominee. Okay? Kung kailangan kailangan din ng self-appointed treasurer's bond, name reservation, monitoring clearance, at endorsement clearance kung kailangan. At undertaking
Okay, undertaking. So step 4 ay isubmit lahat ng mga nasabi nating documents, di ba? Sa SEC Company Registration and Monitoring Department sa CRMD or sa SEC Extension Office. So just pay the necessary fees at hintayin na ma-issue yung Certificate of Filing of Amended Articles of Incorporation. I-issue po yan ng Securities and Exchange Commission. Okay. So once that happens, ikaw na po yung kumpanya mo na po ay isa ng OPC. Okay? So susunod naman yung vice versa, no? OPC ngayon to ordinary stock corporation. Step 1, shares. Ibig sabihin ho ng shares dito, yung shares ni Aling Maria, kailangan yung ibang tao meron na hong shares. So magbigay ng shares dun sa mga bagong stockholder or bagong stockholder as the case may be. Tapos, just the same, tax clearance. Kailangan din ho ng tax clearance dyan from the BIR para dun sa transfer of shares. So, yun din. Documents din. Diba? Kailangan din ng documents. Yung cover sheet, notice of conversion, certified true copy ng mga papeles na nagpapatunay ng bagong stockholder na, no? Articles of incorporation and bylaws. Kasi one ordinary stock corporation ho ito, kailangan ng bylaws. Name reservation, monitoring clearance, endorsement clearance, and undertaking. So, next step niyan, ganun din. Submit. Okay? Submit the files or the documents to the SEC CRMD, kagaya ng sinabi natin kanina, or to the SEC Extension Office. Just make sure, siguro ang pinaka-difference nito, i-comply ho natin to. I-comply natin yung notice of conversion from within 60 days mula na magkaroon ng bagong stockholder. Within 60 days. So pay the appropriate filing fees and then wait for the certificate of filing of amended articles of incorporation and bylaws mula sa SEC. So pagkatapos noon, yung OPC ay naging ordinary stock corporation na. Okay? So fill up natin yung form. Share. Okay, so fill up po natin yung form. Try natin subukan na i-fill up yung form, no? Okay. Fill up natin yung form. So, nasi-share na. Hindi pa nasi-share. Okay, yan. So, markahan lang natin. Paper. Yan. So, ito yung form or na in-issue ng SEC na gagamitin ho natin, no? Nagagamitin natin. Application for conversion from OSC to OPC. Di ba? So, syempre, kukunin natin yung form na to. So, dito mapupunta yung name of the single stockholder. Okay, name of the single stockholder. So, for example, Rosa Santos. Okay? Siya yung magiging single stockholder ng OPC. Okay? Siyempre, yung tindahan niya, no? Ano ba yung negosyo niya? Sabihin natin, Rosa's Flower Shop Incorporated or Rosa's Flowers or Rosa's Flower Shop. Tapos, syempre, ganun din dito. Tapos, yung SEC registration number. So, let's say, A123456789. Tapos, ano ba yung number of outstanding shares? Sabihin natin 1,000 shares. Okay? Tapos, fill upan nyo dito yung kailan siya naging solo owner. Okay? Kailan siya naging solo owner? So, let's say, for example, ano bang September 27? Sabihin natin September 26, 2024. Oh, ganun. Tapos, dun sa table naman, syempre,
dun sa table, ilalagay ho natin yung, for example, dito si Maria. Dito si Maria, sabihin natin Maria Santos. Sabihin natin dati ay meron siyang, type na nga natin. Ay, hindi, discuss na lang natin dito. Sa isa na lang. So, for example, dito sa table, no? Sabihin natin si Maria Santos, meron siyang 500 shares, tapos tinransfer niya yun June 15, 2024. Tapos, deed of sale, di ba? Tapos, next is sabihin natin si Pedro Reyes, number of shares niya 500, di ba? O kaya 200, o kaya 400 shares. Tapos, dated, let's say, August 5, 2024. Okay? Siyempre, titignan natin yung petsa ng pagpirma. Sabihin natin uh, September 2024, lugar, Quezon City. Tapos, siyempre, pipirmahan ho ni Aling Rosa yung pirmahan ni Aling Rosa yung sole remaining stockholder and then indicate her TIN number. Okay? So, kung meron siyang, syempre, kailangan ho, meron corporate secretary. Di ba? Si corporate secretary naman mo, pipirma ho sa baba. Di ba? Pipirma sa baba si corporate secretary. Okay? Tapos, si corporate secretary, sabihin natin si Juan de la Cruz, residing at 123 Sampaguita, Quezon City, corporate name Rosas Flower Shop, dated September 2024, tapos yung TIN ho niya. Okay? So, punta tayo dun sa susunod. Yung OPC to OSC. I-share screen up na natin. OPC to OSC. So, parang ganun din, di ba? Parang ganun din ho. Di ba? Ah, sabihin natin, si Aling Rosa, ah, meron siya mga pamangkin na tumutulong doon sa kanyang business at gusto niya na ngayong gawing stockholder yung kanyang mga pamangkin kasi nga nakakatulong doon sa kanyang negosyo, no? So from OPC, gagawin niyang ordinary stock corporation. So tulat natin dito, sabihin, example natin kanina, Rosas Flower Shop, OPC. Okay? Rosas Flower Shop, OPC. So ganun din dito. Rosas Flower Shop, OPC. Tapos yung SEC registration number, kunyari B or B natin B112, B98765. Total shares, B natin 1,000 shares. Okay? Tapos nagkaroon ng bagong owner. Di ba? Tapos dito si Aling Rosa. Si Aling Rosa. Okay? Pangalan ni Aling Rosa. Tapos dito ho sa table, okay? Fill up natin ay halos ganun din, di ba? Yung name of stockholders, meaning si Aling Rosa, sabihin natin 700 shares, di ba? Tapos yung sabihin natin si Concha Santos, meron siyang 300 shares. Kailan yung date of transfer? Yung sabi natin, kanina within 60 days, kailangan mag-file na yung notice of conversion. So important to consider that. Proof of transfer, sabihin natin deed of assignment. Diba? Sabihin natin deed of assignment. Yung proof of transfer. So, petsa ng pagpirma, same lang din naman. Okay? Saan pinirmahan? Quezon City, for example. Tapos, just the same, no?
So, pipirmahan po ng ating mga bagong stockholders. Just the same, ito po ay fill up ni Corporate Secretary. Okay? Corporate Secretary natin, lagay niya Juan de la Cruz, nationality Filipino, residing at 123 Sampaguita, Quezon City. Corporation name, Rosas Flower Shop, OPC. Okay, dated September 2024, sabihin natin September 25. Okay, yung PIN niya, okay, so yun. Yun lang po ang discussion natin. Hopefully meron po tayong napulot, natutunan. And thank you very much for listening.